After 31 days of posting daily content, I need to be honest. Simula day 1 hanggang day 31, tuloy-tuloy akong gumagawa at nagpo-post ng content. Pero ngayong natapos ko na, may isang bagay akong na-realize at hindi ko ina-expect na ganito pala yung magiging epekto sa akin. Ano yung hindi ko naisip bago ko simulan tong challenge na to? Bakit may times na kahit ginagawa mo yung gusto mo, parang may mali pa rin? At ano ang dapat kong gawin bago magpatuloy sa next chapter? Sa loob ng isang buwan, ginawa kong priority ang content creation. Pero dahil dito, may ibang priorities akong hindi ko nabigyan ng tamang oras. Naging inconsistent ang quiet time ko, nabawasan ng tulog, at minsan parang nagiging routine na lang yung pagpopost ko imbes na isang intentional na ginagawa ko ng may purpose. Na-realize ko na hindi lang consistency ang malaga, kundi balance din. Hindi lang ito tungkol sa pagpo-post araw-araw. Kailangan ko ng pahinga. Hindi dahil napapagod ako sa paggawa ng content, pero dahil may ibang bagay akong napapabayaan habang ginagawa ko to. Kailangan ko rin ng oras para mag-recharge, mag-reflect, at magplano para sa mas magandang chapter. Rest is a part of growth. Pahinga rin kung gusto mong tumagal. Hindi ibig sabihin ng pause ay quitting. Minsan, ito pa nga ang magbibigay ng clarity para mas malakas pagbalik. Hindi pa to tapos. Babalik ako, mas may purpose, mas may direction, at mas intentional sa next series. This is just a break, not a goodbye. So kita-kits sa bagong season. That was my 31-day journey. Salamat sa pagsama. See you in the next one.